Hi guys, good morning guys. Nandito na naman tayo guys. Mamahagi tayo ng mga kaalaman natin sa mga merong anxiety disorder, GERD, nervous, panic attack. Ito lang po yun guys sa akin is base lang po sa aking experience po ito. Sa aking mga karanasan, based of experience. Hindi po ako expert, hindi po ako doktor, hindi po ako psychologist, hindi rin ako mga expert sa mga ganon. Ito lang sa mga share ko, yung mga dinaanan ko lang base sa mga experience ko, yung kasagsagan ng mga anxiety disorder ko, panic attack at saka GERD. Good morning guys. Yung nakaraan guys, yung 19 guys, hindi ako naka-vlog natin, busy tayo no, naglalaban tayo ngayon. Medyo maganda po yung record natin doon, 3 wins, 1 draw, 1 loss. Nakapag champion po tayo sa combo po nila. Salamat po. Hindi po ako naka-vlog agad, nakapag-share kasi tinaman ako ng subaw, sipon, sinipon ako, saka may plima na rin. Tinaman tayo guys kasi medyo mainit. Tapos inom tayo ng malamig na tubig, saka may ambon din, saka may ulan. Kaya tinamaan tayo ng subaw. Subaw tawag sa amin yon guys sa Bisaya, subaw, sipon. Medyo nabawasan na guys kasi uminom ako ng gamot. Pero mayroon pa rin konti. Kumusta na kayo guys? Ito naman guys, i-share ko naman yon yung mga nahirapan daw siya huminga kahit hindi naman daw siya inatake ng anxiety disorder, panic attack. Kung merong, ito sir, sagot ko sa'yo, kung meron ka namang anxiety disorder sir, kung meron ka man na anxiety disorder, ang tanong po niya is bakit daw nahirapan daw siya na huminga kahit hindi daw siya niatake ng anxiety disorder. Kung ito yung sagot ko sir, kung normal ka lang, kung nagpa-check up ka na sir, kasi ako dati sir, nagpa-check up po ako tungkol sa ganyan, nagpa-ECG po ako niyan. Ang result po ako, normal po ang result ng aking ECG. Kung ikaw po sir, sana mapanood mo to, sana magpa-check po kayo muna sa doktor nyo. Magpa-ECG po ikaw para malalaman mo kung ano ang meron dyan sa loob sa'yo. Kasi ako dati nagpa-check up ko, nagpa-ECG ako, normal lang po ako. Reflex po yan, yung hindi ka makahinga, reflex po yan sa meron kang anxiety disorder. Parang normal lang po yon pag meron kang anxiety disorder, na minsan mahirapan ka huminga at saka akala mo yung kabilang ilong mo barado, akala mo may sipon. Normal po yun pag meron kang anxiety disorder, na reflex mo yung sa katawan mo. Sintomas po yun ng anxiety disorder, na minsan hindi ka nakahinga. Sana po sir, sana nagpa-check up ka po sa yung doktor kung ano po ang resulta mo bago ka po sa merong anxiety disorder. Sana mapanood mo to para maliwanagan ka. Kung hindi ka man nagpa-check up, pa-check up ka muna para ma-sure po yung kalusugan mo, para ma-sure yung kalusugan mo sir. Puro sa akin lang para ma-sure. Pa-check up ka muna, kaya gaya ng sabi ko na hindi po ako doktor, hindi po ako expert. Ito po yung mga base na mga nadaanan ko lang po. Dati nagpa-check up po ako tungkol sa mga ganyang katanungan mo sir. Sana maliwanagan ka para makasure ka din sa buhay mo, sa sarili mo, para kampante ka. Magpa-ECG po kay ko sir, magpa-ECG po kasi ako dati dyan
nagpa-ECG po ako, normal po ang result sa akin. Kaya wala po akong ikabahala kasi anxiety disorder lang. Reflection po sa katawan yon, sintomas, kasama po yon sa sintomas ng anxiety disorder ko, na minsan hindi ako makahinga. At saka wag po kayong matakot dyan sa mga mahirapan huminga. Normal po yan sa merong anxiety disorder, na ibabalik po yung rotation ng ating paghinga, saka yung mga sobrang palpitation natin saka sa puso, ng sobrang kinakabahan natin. Wag po kayong matakot, bumabalik din po yan sa normal natin yan. Hayaan mo lang yun pag mga meron talaga tayong anxiety disorder, kinakabahan tayo, normal po, bubilis po yung tibok ng puso natin. Saka wag kayong matakot dyan kasi unti-unting babalik din yan sa normal ka. Hayaan mo lang yung pag kumakabog ka, hayaan mo lang yun kasi bumabalik doon yan sa dati yung kabog na yan. Saka yung paghinga mo bumabalik, minsan nga mabilis ang hinga, minsan bunganga ang minsan inihinga ko. Huwag kayong matatakot dyan sa mga ganyan kasi normal po sa merong anxiety disorder na ganyang sintomas. Merong ganyang sintomas, para makasure po kayo na meron kayong anxiety disorder, saka normal po kayo, magpa-check po kayo kasi wag po tayong magpadala sa mga napanood lang natin na pareho yung mga sintomas natin, kasi halos lahat po same po yung mga sintomas na mga anxiety disorder. Saka mayroon ding mga ibang sakit na halos same lang din. Kaya ang payo ko, magpa-check up po kayo para makasure po kayo sa sarili nyo na kung ano pang meron yan. Kung meron talaga kayong anxiety disorder lang na yan dahilan lang, wala po kayong huwag kayong pabahala sa sarili mo kasi normal na po tayo. Kasi pinaka sa buhay na safe tayo po ang mayroong ang mga anxiety disorder. Pinaka safety tayo, yung mga lahat ng mga tao, tayo ang mga pinaka healthy tayo sa kanila. Kasi tayo ang merong may anxiety disorder, pati pagkain nga natin pinipili pa natin, halos mga kinakatakutan pa natin. Kaya tayo ang pinaka healthy ang merong anxiety disorder. Yan po ang mga ko sa inyo. Kaya pag inatake kayo ng anxiety disorder, mag palpitate man kayo, mag faster man na yung mga tibok ng puso nyo, huwag kayong matakot. Upo lang kayo dyan, mga 15 minutes to 20 minutes, uhupa na po yung anxiety disorder natin. Kasi hindi po yan kaya nila na suportahan, na tuloy-tuloy po yon. May huhupa din yan yung anxiety disorder. Kaya wag po kayong matakot pag inatake po kayo ni anxiety disorder. Pabayaan nyo lang yan. Kahit umupo kayo, kahit maghilamos kayo, uminom kayo ng tubig, yan, maghilamos. Pag inatake kayo ng anxiety disorder, upo lang, pwede kayo maghilamos, pwede kayo uminom tubig, yan. Hayaan mo lang yung mga tibok ng puso na mabilis, babalik din yan sa normal. Yung mga anxiety nyo, yung mga inatake kayo, pabayaan mo lang yan. Within 15 minutes mawawala na po yan, si anxiety disorder. Mawawala na po kasi reflex po yun, binubuga po yun yung chemical sa katawan natin na yan, in case of emergency po yun ang tawag yun sa atin, na pinaano po tayo na naitrahedya, parang maglalabas tayo ng adrenaline blast. Kaya yun po yung natin ng manghihina din tayo diyan minsan, pero normal lang po yan na meron tayong anxiety disorder, na meron talagang adrenaline blast na lumalabas tayo. Kasi nag-alarm po yan, alarm po tawag yan sa atin, na merong halimbawa na merong sunog, parang kinakabahan tayo, yun parang adrenaline blast din yun. Pag
masaya naman tayo, maglalabas naman tayo ng hormones na happy. Parang masaya po yung kinalabasan niya. Normal lang po yan guys. Kaya wag po kayong matatakot diyan sa mga ganyan. Pag inatake kayo ni anxiety disorder, patunayan mo na hindi ka takot ni anxiety disorder. Pabayaan mo lang siya. Pag inatake ka ng anxiety disorder mo, upo ka lang, kahit nakaupo ka lang. Minsan uminom ka tubig or manghilamos ka 15 minutes, wala na yan si anxiety disorder guys. Nasubukan ko na yan guys kasi ang tagal kong excuse me, matagal kong dinadala si anxiety disorder guys. Matagal ko yan dinala-dala sa anxiety disorder. Almost 2 years po ako ni-atake ni anxiety disorders. Minsan nga hindi na makahinga, akala ko mamamatay na ako dati, pero wala naman nangyari. Kaya ngayon guys, marami na nag-share sa inyo na naka-recover. Mas maganda na nga ngayon kasi maraming nag-share na naka-recover na tungkol sa anxiety disorder. Meron na kayong mga idea agad. Meron na kayong idea agad na pagkukunan. Hindi katulad sa amin dati na walang ganong nagbablog ng anxiety disorder. Hindi naman kami makikita na pasensya na ko guys kasi hindi ako pure Tagalog. Bisaya pa ako guys, kaya minsan mahirapan ako pero pag Bisaya madali lang ako magsalita pag Bisaya. Mabilis lang tayo yan pag meron kayong mga ganyan guys. Huwag kayo kung matakot sa mga ganyang inatake kayo ng anxiety disorder. Doon mo malalaman na at makukuha mo at pag-aralan mo ng husto pag inatake kayo ni anxiety disorder. Kasi nasubukan ko na yan, matagal ko nang dinadala din yan dati. Pag inatake ako, sobrang traba na ako, pero yung naka-recover ko na at saka na-handle ko na si anxiety, tinawanan ko na lang pala at saka matatawalan na lang din ako sa sarili ko dahil sa mga dating kauihan ko. Parang na-smile ako minsan na ano pala ginagawa ko. Parang ginaganon ko ng sarili ko, sobrang uwi ko pala dati. Parang akala ko artista na ako, parang apply na ako sa JME nito or ABS-CBN or TV5, mga ganong style. Hindi na, walahin mo na yung mga pabibi talaga. Kasi matatawa lang ka sa sarili mo pag lalong maka-recover ka. Maka-smile ka na lang talaga sa ginagawa mo na hindi mo magustuhan yung mga sobra na tayo, mga akala mo parang bata na tayo, pabibi, akala pukusan tayo. Meron din, basta malalaman mo yan pag naka-overcome ka, maka-focus ka lang. Intindihin mo lang yung mga sinasabi ko. Intindihin nyo lang, maka-recover din kayo dyan. Pag yung mga sinasabi ko dito, tapos intindihin nyo lang na, tapos pag-aralan nyo lang, promise makaka-recover kayo. Kasi nag-share kami tungkol sa mga bago nakaka-recover kami, yung anong ginagawa namin. Tsaka bawal na yung mga pabibi talaga, yung mga ikaw mismo ang pupukusan. Bawal yun, yung ikaw na mismo pinupukusan sa mga family mo, friends mo. Wag ganon. Baguhin mo talaga yung sarili mo. Ikaw yung mag-adjust, hindi sila mag-adjust. Ikaw yung mag-a-adjust, tayo ang mag-a-adjust, hindi sila. Yan guys, pag-aralan nyo guys, intindihin nyo mabuti yung mga turo ko, tsaka may iba mga turo. Intindihin mo, intindihin nyo lang yan para makaka-recover kayo. Promise guys, makaka-recover kayo. Balang araw, matatawa ka din sa sarili mo na yung mga kauwihan mo dati. Promise guys. Salamat guys. Maglaban ulit ako ngayong linggo guys. Maglaban ulit akong linggo. Ngayong darating na linggo, 5 ulit ang ilalaban namin. Sana palarin na naman kami guys. Salamat guys. Ingat po tayo. Bye bye.